Kaya nga naman, poultry na, piggery na, feeds na. Mas lalong delikado nga ang baboy ngayon, kapatid. Yung pinakakain na feeds ngayon, kahit nasa mga tilapia at bangus, ay mga feeds na mayroong gamot at saka mga karning na bulok na ginawang. Kaya kung dadaan kayo sa pantang expressway, papuntang Magano, nakikita nyo doon yung naamoy yung mabaho doon. Bakit mabaho yung feeds? Oo. Kasi merong may halong karne na nabulok yun ng mga kabayo na namatay na ginrind nila. Tapos pag pinakain ngayon, ang bilis lumaki ng baboy, ang bilis lumaki ng manok, ang bilis lumaki ng mga isda. Kasi yung pinakakain iba na. Kahit na ba malinis na ang pagkain ng baboy ngayon, baboy pa rin, sabihin natin. Kung marumi siya noong una, marumi pa rin siya ngayon. Kasi yun ang ilang katwiran ng iba, brother, iba na yung kinakain ng baboy ngayon, malinis. Hindi. Sinabi ba ng Biblia, malinis na yan? Hindi pa rin. Baboy pa rin yan. Kung baboy pa rin, di sana, babay. Babay na siya, iba na yung pangalan niya. Pero baboy pa rin, di ba? Di naman pinalitan ng pangalan. Tingnan po natin, yung baboy talagang malinis yan. Yung mga hayop na inilalakad nila yung kanilang pangamot, kagaya ng pusa, aso, tigre, leon, oso, anong tawag doon? Yung rabbit. Pwede bang kainin yan? Nasabi pa ng Levitico, ang anumang inilalakad ang kanyang pangamot. Basta po itang maglakad dyan, gagamitan na rin ang kanyang claw. Sa lahat ng hayop na inilalakad ang apat na paa ay karumal-dumal sa inyo. Yun, isa na naman po yun. No? So, pusa, aso, kahit na asusena pa yan, mga kapatid, pinampupulutan, huwag na huwag kakain. Bakit? Sinabi ng Diyos. Karumal-dumal. Marumi. So, yun po. Kagaya ng aso, yan nga, at mga rabbit. Okay. Sa mga isda naman, sa mga pisda, sino kaya pwedeng kainin? Si Nemo, pwede kaya? Ano ba sabi po sa Levitico, Sister Rodalyn? Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinman may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Okay, sa mga tubig, dagat, ilog, sapa, maging sa aquarium. Pag may kaliskis at may palikpik, pwedeng kainin. Nagbigay kayo nga ng halimbawa ng asan na merong kaliskis at palikpik. Sister? Bukid. Bukid, ikaw? Hey, sis, brother. Tam. Bulig. Bulig. Ikaw, brother. Nano ba? Tilapia. Nano ba? Bangus. Ang dami, di ba? Ang dami. Ito, sabihin nyo kung ito'y pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin o pwedeng kainin, Suso. Bakit? Walang kaliskis, walang palikpik. Yung hito. Hindi. Yung talaba. Yung alimango. Hindi. Pusit. Bakit hindi pwedeng kainin ng pusit? Walang palikpik, walang kaliskis. Tama. Yung paro. Paro. Bakit? Di ba kaliskis yun? Wala naman siyang palikpik. Ayun, Shiel. Sabi ng nanay ko noon, nung kumakain pa kami ng hipon, anak kaya kami, kaliskisan mula rin. Paro, ali. Balatan mula rin, paro. Ewan po kaliskis to. Yung bago. Pwede yan kain ng bago? Hindi po, may tilmate ang kain na ang mangga. Pwede yan kananing bago? Bakit? Ito naman Very good. Yan. Yung kain po. Alubebe. Alubebe naman, nung deta pong pangagawa na, kasi usually alubebe, asal lang malating alting kaliskis. Pilinan nyo laret ang, pero ayaw mo rin mayaping dakal kasi malat. Nung makaiwas ko po, mas Brother, yung tipaklong. ati po kayo ni po. Yan, okay. Asal la pa rin So, yan po. Yan po yung sasabihan na yung Biblia. Unclean, at sa mga walang palikpik at kaliskis, sa mga dagat, na ano lamang po rin, pwede. Balo niyo po, King China, noong 1988, 300,000 Chinese ang namatay. Nagkaroon sila ng hepatitis A. Bakit? Kumain sila nito. Yan. Clams. Nino po yung number 1 mituturan po ang ating red tide? Dito po, tahong.
Di ba? Oo, number 1 yan, mga kapatid. Sa mga ibon naman, yan, yung kanina yung manok. Kailangan, ariin daw ninyong karumal-dumal ang mga ito, hindi pwedeng kainin. Halimbawa, agila. Yung mga agilang dumudurong ng buto, mga agilang dagat, lawin, limbas, ayon sa kanyang pagkalimbas. Paano yung manok? Paano yung denas? Makanala rin, pati-pati. Ren po kasing, yung hindi pwedeng kainin, yung kumakain ng kapwa ibon. Yung predator, ang sabi doon, kagaya ng vulture, agila, lawin, dito pong mamangan manok. Ela pwede rin. Pero itang manok, dito pong ayop, kaya kahit sula-sula po, pwede lang po rin. Okay. Tutuki. Dito pong umuusad. Yan, kagaya ng ahas, na yan, kagaya ng daga. Okay. Ang mga ito ay karumal-dumal sa inyo, mga umuusad na nagsisiusad sa ibabang ng lupa. Kagaya ng bubwit, daga, bayawak, at kanyang pagkabayawak. Trebalak, nanong lang bang rehela, pwede rin. Yan po. So, malino yan po ito. Okay. Meron pa sinasabi dito, sa Levitico 3:17, maging yung taba at dugo, hindi dapat kainin. Taba ng manok, taba ng baboy, kahit anong taba, o kaya dugo. Magiging palatuntunan palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni dugo. Uso pa mo ngayon itang babarbecue na pong daya, Kung kaya binitang bitis, kaya binitang kaya, pero ito na mong bitis yung salwan nyo, kaya batal. Pero itang daya, alina. Kasi sabi na ni Gino, yung taba at saka yung dugo, hindi kinakain. Amen? Okay, ang tanong, Brother Jerry, bakit pa nilalang ng Panginoon yung mga binanggit mo na hindi kinakain, kagaya ng baboy, tahong, mga tulya, yung mga ibon na kagaya ng agila, nilalang ng Panginoon. Di ba mabuti yan, yung nilalang ng Panginoon? Opo, pawang mabubuti, pero hindi mabuting kanin. Bakit? Yung kagaya ng kalabaw, yung baka, at lahat pa ng ibang hayop, ang trabaho niyan, katulong ng tao. Pero yung mga kagaya ng baboy, linalang yan, aso, pusa, tagalinis. Sila yung naglilinis ng mundo. Scavenger. Sila yung Metro 8. Bawa, yung aso, nakitang may dumi dyan, kakainin niya. Oo. Yung baboy, pagka makabulos yan, dyan na po, ang buka na kanana. Ilang maglinis kaya hindi na naningyato. Yung mga tulya, yung mga shrimp, yung mga tahong, yung parati silang nasa baba, di ba? Yung pusit, octopus, parating nandyan sila. Kinakain nila yung dumi ng dagat, sila yung tagalinis. Yun ang purpose kung bakit nilalang sila ng Diyos. Oo. Hindi para kainin natin. Sila yung tagalinis. Okay? Malinaw po? Pero ang pinakamaganda talaga, babalik tayo dun sa original, sister. Yung gulay, prutas, at mga butil. Kasi, kung noon, maayos ang baka, maayos ang kalabaw, ngayon unti-unti ay medyo nagiging marami ng sakit. Ang mga ganyang klase ng hayop, kahit na sinasabi pa ng Biblia na pwedeng kainin. So, bawas-bawasan na po natin. Opo. Dagdagan naman natin ang gulay. Bawa, kung magluluto po tayo ng isang putahe, dapat mas marami yung gulay, lagyan mo ng konting manok na lang. Gano'n na lang. So, pwede. O kaya naman ninyo na maging vegetarian, much better po yun. Para at least makakaiwas po tayo sa maraming sakit. Natin, taba, yung kolesterol, yung sobrang asukal, yung sobrang mantika, yung sobrang asin, hindi po maganda sa ating kalusugan. Lifestyle ang tawag doon. At pagka mali yung lifestyle natin, madali po tayong magkasakit. Alam niyo sa bagong langit at bagong lupa, ano ang kakainin kaya natin doon? Kapag tayo dinala na ng Panginoon doon sa lugar na kung saan wala ng sakit, wala ng kamatayan, ito yung paradise o paraiso. Ano kaya ang kakainin natin doon? Alam niyo, merong sinasabi ang Biblia sa Apocalypse 22:2, ang sabi, at sa dako rito ng ilog at sa ibayo rito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. O yun, binigyan tayo ng isa lamang halimbawa. Alam ko, meron pang iba na pwede natin kainin. Pero hindi inihanay dito ang mga hayop. Ibig sabihin, kapag tayo'y nandun na, Brother Carling, doon sa pinagpalang tahanan, hindi na tayo kakain ng
karne o lamang kanin. Kaya ngayon pa lang, magsanay unti-unti. Para na rin po sa ating kalusugan. Ayan.